Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Kaya itong si Senator Idol Robin Padilla, galit na galit kay Tito Soto. Gusto ng sapakan eh. Kasi di ba ginawa po ng fake news si Robin Padilla ng Rappler? Dapat pala yun, maglabas ng official statement from Senate, no? Magpalabas, ipamidya na yun ay hindi totoo. Kaya nanggagalaiti si Senator Idol Robin Padilla, gusto nang manapak eh. Away na hanap eh. Tuloy, pakinggan natin. Kung kunin ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po, sana ganap po dito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo, pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Correct. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na
Meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng Lupang Hinirang dito na mali. Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizens na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado lang kayong popular, kaya kayo pinag-initan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Wala po. Alam niyo po, naintindihan ko yung ni Robin Padilla. Ubob lang talaga itong si Tito Soto. Ang tangingot ng Senate President na ito. Hindi ba niya naintindihan kung ano yung concern ni Senator Robin Padilla? Ang sabi niya, noong una, may binatake ako ng fake news. Agad-agad, nagpalabas ng statement yung Sergeant at Arms at ipinagtanggol kami. Nanggagaling mismo sa Sergeant at Arms ang proteksyon sa kanya. Nire-rebat yung mga fake news. Yun yung, I think, tawag dyan, standard operating procedures ba? Na, pag may mga issue laban sa mga senador na hindi tama, yung Sergeant at Arms, agad-agad mag-issue. So, yung Sergeant at Arms, di ba kontrolado yan ng Senate President? Dapat si Tito Soto gumawa ng ganong statement. Ang bugok naman na Soto, gusto niya patahanin si Senator Idol Robin Padilla. Napatawarin mo na lang kasi humingi na daw ng tawad yung statement. Hindi nga, yun ang gusto ni Senator Robin Padilla. Ikaw, i-debunk mo yung kumakalat na fake news bilang isang Senate President at ang tungkulin mo ay protektahan yung mga senador mo na biktima ng mga bayarang mainstream media para lamang makapanira ng kapwa senador. Oh. Tapos ang ginawa ni Soto, ako na po magsasabi na wala. Hindi ganoon eh. Dapat ang sagot mo dyan kay Senator Robin Padilla, okay, sige, ngayong Sergeant at Arms, uutusan ko ngayon, ura mismo, na maglabas ng statement patungkol dyan sa mga kumakalat na fake news laban sa'yo. Period, ganun. Hindi yung, patawarin mo ng tanga. Relihiyon ang pinag-uusapan, patawarin mo na. Binabastos yung relihiyon, patawarin mo ng bugok. Bakit hindi gawin ni Tito Soto yan? Kasi nga si Tito Soto galit sa mga Duterte. Ikaw, Idol Robin Padilla, Duterte ka eh. Sabi mo nga, kahit sunugin mo, mangangamoy Duterte ka pa rin. Kaya kung may umaatake sa'yo, Senator Idol Robin Padilla, walang pakialam yan si Tito Soto sa'yo. Yung Sergeant at Arms ay hindi niya uutusan patungkol dyan. Hindi kayo puprotektahan. Ibabagsak nga kayong lahat. Yan nga ang papel, yan nga ang utos sa kuting na ito. Lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte ay siraan. Wasakin ang pangalan. Lahat kayo. Di ba, inisa-isa kayong lahat dyan sa Senado. Kaya tama lang po itong ginawa ni Senador Marcolita, Robin Padilla, na pagkuyog dito sa Senate President na walang kwenta. Kasi lumalabas po ngayon sa Senado yung liderato, nagiging iskol-bukol, itbulaga ang datingan. Kaya ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa nagmamaktol. Binira rin siya dyan eh. Okay, pakinggan po natin, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we
we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. May mga trolls ba na miyembro ng minority dyan sa Senado? Ang tanga mo. Lumusot ka pa. Ang pinatamaan mo naman talaga yan, mga minority black. Binanggit nga minority, mamatay kayo sa sama ng loob. Aminin mo na tuta ka. Ikaw ba naman, Tito Soto, yung mga ginagawa mo, halatang-halata, sumusunod ka kay Martin Romualdez, tapos ngayon, binibira ka ni Senator Bato. Ano, itbulaga?